Magandang araw! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa disc brake rotors. Ito, kasama na rin ang buong brake system, ay marahil ang pinaka-importanteng component ng ating bisikleta pagdating sa ating kaligtasan. Kaya, marapat lamang na maintindihan natin ito at mapanatili na nasa magandang kondisyon. Una, aalamin natin kung paano mag-maintenance check ng bike rotors. Ipapaliwanag din natin ang mga epekto ng magkakaibang size, materyales at mounting system nito. Sa huli, ay papakita natin kung paano magkabit ng 6-bolt at center lock ring na uri ng rotors. Bilang bahagi ng ating maintenance, regular nating i-inspect ang ating rotors kung may kapansin-pansing pagkapudpud na ba sa mga ito. Kapag ang kapal ng rotor ay mas bababa na sa 1.5 mm, kailangan na itong palitan. Kung wala tayong panukat gaya nito, pwede nating kapain ang braking surface kung malaki na ang nabawas na materyales dito. Tandaan lang na huwag nating hawakan directly ang rotors para hindi ito makontaminate ng oil galing sa ating mga kamay. Kapag panahon na para magpalit ng rotor o kung nais lang natin mag-upgrade, may tatlong bagay na dapat tayong ikonsidera: diameter, material o composition, at mounting system nito. Kapag mas malaki ang diameter ng rotor, mas lumalakas din ang braking power. Mas kaya din itong mag-absorb ng mas madaming init na sanhi ng friction sa brake pads. Ang kapalit nito ay additional na bigat at tendency na bumaliko o mag-warp. Malaking target din ito ng mga batuhan sa daan. Pero in general, ang pagpapalit sa mas malaking rotor ay isang performance upgrade sa ating bisikleta. Bago tayo magpalit sa malaking rotor, dapat nating ikonsidera kung ang bagong diameter ba ay magkakasya sa ating frame at fork. Kung hindi, baka kailangan natin bumili ng adapter para ito may kabit. Tandaan din na factor ang klase ng ride na ginagawa natin kung kailangan ba natin ng mas malaking rotor. Kadalasang makikita natin ang malalaking uri sa mga mountain bike, lalo na sa enduro at downhill na disiplina. Kahit ano pa mang brake system, lahat ng mga ito ay nagpo-produce ng init dahil sa friction. Sa kaso ng mga disc brakes, ang sobrang build-up ng init ay maaring magresulta sa paghina ng braking power at worst case, pagkatabingi o pag-warp ng rotor. Kadalasan, ang mga higher-end rotors ay gawa sa mga mas mainam na materyales at disenyo para mag-handle ng init. Sa pagpalit ng rotor, dapat ay aware tayo kung aling brake pad ba ang compatible dito. Mayroon kasing mga rotors na pang resin o organic pad lamang gaya nito. Madalas ay naka-indicate ang mga ganitong restriction sa packaging ng rotors. Pero kung hindi tayo sigurado, maaari din nating i-check sa mga vendor ang brake pad compatibility. Mayroong dalawang kilalang mounting system ang mga disc brake rotors, 6-bolt at center lock, na nagkakaiba sa kung paano sila kinakabit sa ating gulong. Ang 6-bolt system, ayon na rin sa pangalan nito, ay may 6 na bolts na ini-screw directly sa hub ng gulong. Ang mga bolts na ito ang nagsisilbing pang-hold ng position ng rotor, pati na rin ang mekanismo para may transfer ang braking power mula sa caliper papunta sa gulong. Samantalang ang center lock naman ay mayroong lock ring na ang tanging role ay mai-hold ang rotor sa pwesto. Ang pag-transfer ng power ay nadidistribute sa mga maliliit na spline sa gitna nito. May mga nagsasabing mas durable ang center lock rotors, samantalang mas magaan naman ang 6-bolt. Pero, ang magdidikta pa rin kung alin sa dalawa ang ating bibilhin ay ang hub na meron tayo. Kung sakaling hindi match ang rotor at hub, mayroon namang mga adapter na nabibili. Ngayon ay subukan na nating magkabit ng rotor. Para sa pagtanggal, i-reverse lang natin ang proseso. Bago ang lahat, kung mayroon tayong gloves na magagamit, isuot muna natin ito para hindi makontaminate ng oil ang rotor. Kung wala naman, siguraduhin lang na malinis natin ito pagkatapos. Para sa 6-bolt system, ang kakailanganin natin ay
T25 torque screwdriver, at optional na torque wrench kung mayroon tayo. Una, tingnan ng marka kung sa tamang direksyon ba natin kinakabit ang rotor. Kung wala nito, ang general rule ay laging nasa labas nakaharap ang logo. Kung mayroon tayong thread locker, patakan muna natin ang mga butas. Nakakatulong ito para hindi lumuwag ang mga tornilyo, sanhi ng stress at vibration. Kabit natin isa-isa ang mga bolt na hindi fully hinihigpitan. Sapat lang para ma-hold ito sa pwesto. Makikita natin na kahit nakascrew na ang rotor ay may konti pa ring play sa kanyang rotation. I-posisyon natin ito na kontra sa ikot ng gulong o pa-clockwise. Ngayon, higpitan natin ang mga bolts na pa-alternate mula sa isang side papunta sa kabila, na parang gumuguhit tayo ng between. Ingatan natin na huwag mahigpitan ng sobra na posibleng ikasira ng thread. Kung mayroon tayong torque wrench, gamitin natin ito. I-set natin sa 4 to 6 Newton meter ang higpit. Para naman sa center lock, magkaibang tool ang gagamitin natin, depende sa lock ring na meron tayo. Para sa mga nasa loob ang spline gaya nito, gagamit tayo ng lock ring removal tool na siya ring ginagamit natin pantanggal ng kaset. Para naman sa lock ring na nasa labas ang spline, gagamit tayo ng lock ring removal tool na siya ring pantanggal ng mga threaded bottom bracket. I-posisyon na natin ang rotor sa hub. Gaya ng sa 6 bolt, siguraduhin natin na nasa tamang direksyon ito. Ilagay natin ang lock ring at higpitan. Ingatan na hindi ma-over-tighten ang lock ring. Kung mayroon tayong torque wrench, iset natin ito ayon sa recommendation ng vendor. Dito sa ating example, ito ay 40 Newton meter. Pagkatapos may kabit, ay linisan na natin ang rotor gamit ang alcohol para maalis ang kung anumang contaminant na napunta dito. Tandaan na kung may bago tayong rotor, maaari tayong manibago dahil hindi pa ganoon kalakas at consistent ang stopping power nito. Mayroon din kasi itong break-in period para mag-bed-in ang pad at rotor. Mayroon tayong hiwalay na video para mag-bed-in ng disc brakes. Kung meron kayong natutunan o di kaya ay nagustuhan ninyo ang inyong napanood, sana po ay i-like ninyo itong video. At kung hindi pa, sana ay mag-subscribe na din kayo sa aming channel. Malaking tulong ito para makagawa pa tayo ng ganitong video sa susunod. Maraming salamat!